O mga anak ni Israel, inyong alalahanin ang aking iginawad na pagpapala sa inyo at inyong tuparin ang aking kasunduang inaatang sa inyo. At aking tutuparin ang kasunduan ko sa inyo at ako lamang ang inyong dapat kasindakan. At maniwala kayo sa anumang aking ipinahayag, ang Quran, na nagpapatunay sa anumang nasa sa inyo na, at huwag kayong mangulang di paniwalaan ito. At huwag ninyong ipagbili ang aking mga ayat, kapayagan, para sa murang halaga, at ako lamang ang inyong dapat katakutan. At huwag ninyong haluan ang katotohanan ng kabulaanan, at huwag ninyong itago ang katotohanan gayong inyong nalalaman ang ibubungang kasamaan nito. At kayo ay magsagawa ng pagdarasal at magbigay ng saka, kawang gawa, at magsiyuko kayong kasama ng mga nagsisiyuko sa pagsamba. Ipinag-uutos ba ninyo ang bir, pagiging mabuti at matuwid sa mga tao, gayong kayo ay nakalilimot na tuparin o pahalagahan ito sa inyong mga sarili, samantalang inyo namang binibigkas, binabasa ang kasulatan? Hindi ba kayo, kung gayon, nakauunawa? At humingi kayo ng tulong sa Allah sa pamamagitan ng pagtitiis at pagdarasal, at katiyakang ito ay sadyang mahirap gawin maliban sa mga mapagkumbaba sa Kanya. Sila yaong mga nakatitiyak na kanilang makahaharap ang kanilang Panginoon at sila ay magbabalik sa Kanya. O mga anak ni Israel, inyong alalahanin ang aking iginawad na pagpapala sa inyo, at kayo ay higit kong binayayaan o pinahahalagahan sa lahat ng nilikha. At inyong katakutan ang araw ng paghuhukom na walang kaluluwa ang makaaasa sa ibang kaluluwa ng anumang tulong. At walang pamamagitan ng iba ang tatanggapin mula sa Kanya, at walang kabayaran o pantubos ang maaaring kuhanin mula sa Kanya, at sila ay hindi matutulungan. At inyong alalahanin na kayo ay aming iniligtas mula sa tauhan ni Paraon na naghahasik sa inyo ng matinding parusa. Kinikitil ang inyong mga anak na lalaki at pinanatiling mabuhay ang inyong mga kababaihan, at iyan ay isang mabigat na pagsubok mula sa inyong Panginoon. At inyong alalahanin ng aming hinati ang dagat para sa inyo, at kayo ay aming iniligtas. At aming nilunod ang mga tauhan ni Paraon habang kayo ay nakamasid, habang sila ay nilalamon ng tubig. At inyong alalahanin na kami ay nakipagtipan kay Moses ng 40 gabi. Pagkaraan sa kanyang paglisan, kayo ay kumuha ng guya, bisirong baka upang sambahin, at kayo ay naging mga taong mapagawa ng kamalian. Pagkaraan kami ay nagpatawad sa inyo sa kabila niyan, upang sakali kayo
ay matutong magpasalamat sa mga biyayang inyong tinatamasa. At inyong alalahanin ng aming ipinagkaloob kay Moses ang kasulatan at ang pamantayan upang sakali kayo ay mapatnubayan. At inyong alalahanin ang sabihin ni Moses sa kanyang mga mamamayan, "O aking mamamayan, katotohanan, inyong ginawan ng kamalian ang inyong mga sarili sa pagkuha o pagturing ninyo sa guya, bisirong baka, upang sambahin. Kaya kayo ay magsisi, magbalik loob ng buong puso sa inyong tagapaglalang at inyong patayin ang mga makasalanan mula sa inyong mga sarili. Iyan ay higit na makabubuti para sa inyo sa paningin ng inyong tagapaglalang. Kaya kanyang tinanggap ang inyong pagsisisi. Katotohanan, siya ang tumatanggap ng pagsisisi, ang maawain. At inyong alalahanin ng inyong sabihin, "O Moses, hindi kami maniniwala sa iyo kailanman hanggang hindi namin nasisilayan ng lantaran ang ala. Subalit, kayo ay hinablot ng kulog at kidlat habang kayo ay nakatingin o nakatitig. Pagkaraan, kayo ay aming muling binuhay pagkatapos ng inyong kamatayan upang sakali kayo ay matutong magpasalamat sa mga pagpapalang aming ikinawad sa inyo. At kayo ay aming tiniliman ng mga ulap sa inyong itaas at aming ibinaba sa inyo ang mana at salwa na nagsabing, magsikain kayo mula sa mga mapuputi at pinahihintulutang bagay na aming itinustos para sa inyo, ngunit sila ay naging magsik. Gayunpaman, hindi kami ang kanilang ginawan ng kamalian, bagkus ang kanilang mga sarili ang ginawan nila ng kamalian. At inyong alalahanin ng aming sinabi, magsipasok kayo sa bayang ito ng Jerusalem at kayo ay magsikain doon ng masagana saan man ninyo nais. At kayo ay pumasok sa buka ng pintuan na nagpapatira pa ng may kababaang loob at inyong sabihin, kami ay iyong patawarin at aming patatawarin ang inyong mga kasalanan at aming daragdagan ang gantimpala ng mga mapagawa ng kabutihan. Ngunit binago niya ang mga mapagawa ng kamalian ang salita na sadyang naiiba sa anumang dating sinabi sa kanila. Kaya aming ibinaba sa mga mapagawa ng kamalian ang isang salot bilang tanda ng parusa mula sa kalangitan, sapagkat sila ay lagi nang nagiging suwail laban sa kautusan ng ala. At inyong alalahanin ng si Moses ay humingi ng tubig para sa kanyang mga mamamayan. Kami, ang ala, ay nagsabi, hampasin mo ng iyong tungkod ang bato, kaya bumulwak mula roon ang 12 bukal o batis. Ang bawat pangkat ng mamamayan ay nakababatid ng kanilang sariling pagkukuhanan ng tubig. Magsikain kayo at magsiinom kayo mula sa panustos na ipinagkaloob ng ala, at huwag kayong gumawa ng kaguluhan,
magkasik ng mga katiwalian sa kalupaan. At inyong alalahanin ng inyong sabihin, O Moses, hindi namin mapagtitiisan ang isang uri ng pagkain lamang. Kaya ikaw ay manawagan para sa amin sa iyong Panginoon upang magpatubo para sa amin mula sa lupang ito ng anumang luntiang herba, damong gamot nito, ng pipino nito, ng bawang nito, ng patani nito, at ng sibuyas nito. Siya, si Moses, ay nagsabi, inyo bang kukunin ang mababang uri kapalit ng higit na mainam na uri? Magsibaba kayo sa aninmang karatig bayan at katotohanang inyong matatagpuan para sa inyo ang inyong kahilingan. At sila ay nalipos ng kahihiyan at karukaan at isinuong ang kanilang mga sarili mula sa puot ng ala. Yan ay bunga ng kanilang paulit-ulit na di paniniwala sa mga ayat, mga kapayagan ng ala. At kanilang pinagpapatay ang mga propeta ng walang makatarungang dahilan. Iyan ay sa dahilang sila ay naghimagsik at lagi nang mapalabag